Sa taon ng matinding tagtuyot kung saan problema na kahit ang pag-iigib ng tubig, nakahukay ang pamilya ko ng isang ilog sa ilalim ng lupa. Hindi lang sagana sa tubig tabang, mayroon ding isda na hindi mauubos. Habang ang iba ay naghihigpit ng sinturon, sa amin naman ay laging karne ang ulam hanggang sa magsawa na kami. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko natiis na makitang naghihirap ang buong baryo kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa ilog. Pero ninakaw pala ng lahat ang mga gamit sa bahay namin, pati na rin ang bahay mismo. Ang leader na lang ng baryo ang naawa at pinatira kami sa kulungan ng baka, pero pagkatapos ng tagtuyot, malakas na nyebe naman ang sumunod. Sa huli, isa-isang namatay ang pamilya ko sa gitna ng lamig. Pagmulat kong muli ng aking mga mata, nagbalik ako sa taong 75, bago ko madiskubre ang ilog sa ilalim ng lupa. Kagigising ko lang ng diwa, nakita ko sa tabi ng balon si Zhou Yuancheng na hawak-hawak ang isang pala. Galit na galit ang mukha niyang nakatingin sa tatay kong si Luo Wanshan. Bitak-bitak ang lupa sa paligid. Nakakahilo ang sikat ng araw. Ang hangin ay amoy lupa. Nag-aaway ang tatay ko at si Zhou Yuancheng sa tabi ng balon. Nagrereklamo si Zhou Yuancheng na samobra raw ng isang balde ng tubig ang kinuha ni Itay. Nagsasamantala raw sa pag-aari ng publiko. Hawak niya ang pala na handang ipanghampas. Bigla akong kinabahan. Sa nakaraang buhay ko, dito mismo nakipag-away si Itay kay Zhou Yuancheng. At dito siya pinatay. Tay, mag-ingat po kayo. Tumakbo ako para harangan si Itay. Narinig ko ang isang array. Tumama mismo sa likod ng ulo ko ang hawakan ng pala ni Zhou Yuancheng. Sa sobrang sakit, nagdilim ang paningin ko. Agad akong bumagsak sa lupa at nagkunwaring patay. Natulala sa takot si Zhou Yuancheng. Nabitiwan niya ang pala, pati ang tatay kong si Luo Wanshan ay natigilan. Nang makita niya akong nakahandusay at hindi gumagalaw, binitiwan niya pati ang balde ng tubig. Namumula ang mga mata niyang sumigaw, Zingsheng, huwag mong takutin si Itay. Hindi na niya inisip na makipag-away kay Zhou Yuancheng. Agad niya akong pinasan at tumakbo pa uwi. Habang pasan-pasan ako ni Itay, ramdam ko ang likod niyang basang-basa ng pawis. Narinig ko rin siyang palihim na nagpupunas ng luha. Sa halip na matakot, napanatag ang loob ko. Sa buhay na to, buhay pa si Itay. Hindi pa nawawala ang dalawa kong kapatid na babae. May panahon pa para baguhin ang lahat. Pagdating sa bahay, kalalagay pa lang sa akin ni Itay sa kama. Agad akong nagmulat ng mata. Ang nanay kong si Li Shufang ay nagpupunas ng luha at lalabas na sana para maghanap ng doktor. Nang makita niya akong gising, nabitawan niya ang hawak na palanggana sa gulat. Hindi ko na inabalang magpaliwanag. Hinawakan ko ang kamay ni Itay. At hinayla ko si Inay papasok sa kabilang kwarto, saka ko nilak ang pinto. Tay, Nay, hayaan muna natin ang pamilya Joe. Mayroon akong isang bagay na magpapaahon sa ating pamilya. Isang kayamanan ang ipapakita ko sa inyo, pabulong kong sabi. Tinuro ko ang direksyon ng aming cellar. Itay, sa halip na maglakad tayo ng ilang kilometro araw-araw, para makipag-agawan ng tubig sa halos tuyo ng kanal, bakit hindi na lang tayo maghukay ng sarili nating balon? Pabulong kong sabi sa kanila. Nakabalot pa sa noo ko ang puting tela na may bahid ng dugo. Nakakatakot tingnan.